Sige mga kasama, mag-usap tayo ng tapat. Bilang isang doktor na inilaan ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na maging malusog at malakas sa kanilang pagtanda, nais kong talakayin ang isang bagay na nasa isip ng marami, ang pananatiling malakas at masigla, lalo na pagdating sa inyong kumpiyansa sa kwarto. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga masusustansyang merienda na inyong kinakain ay maaaring ang siyang dahilan kung bakit kayo nahihirapan? Totoo po iyan. Mayroong ilang mga sikat na mani na pinaniniwalaan nating mabuti para sa atin, ngunit maaaring palihim itong kumakalaban sa inyong pagkalalaki. Hindi sa isang gabi, hindi sa isang linggo, kundi dahan-dahan sa bawat kagat, maaaring hinahadlangan nito ang daloy ng dugo, pinabababa ang testosterone, at sinisira ang mismong pundasyon ng kalusugan ng isang lalaki. Ang pangalan ko po ay Dr. Jose Reyes, at bilang isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda o geriatric care, nagkaroon ako ng pribilehiyong gabayan ang libu-libong kalalakihan sa kanilang edad 70 at kahit OT para muling mabawi ang kanilang kalusugang sekswal. Ang ibabahagi ko sa inyo ay maaaring ikagulat ninyo tulad ng marami sa kanila. Heto ang simpleng katotohanan: hindi lahat ng mani ay nilikhang pantay-pantay. Habang ang ilan ay napakaganda para sa pagpapalakas ng sirkulasyon at testosterone, ang iba, lalo na yung mga nakikita ninyo sa makikinang at may lasang pakete, ay tahimik na nagpapahina sa inyo. Kung hindi ninyo alam kung alin ang dapat iwasan, maaaring hindi ninyo maramdaman ang lakas o kumpiyansa na nararapat para sa inyo. Pero may magandang balita. Sa pagtatapos ng ating usapan, malalaman ninyo kung anong 5 uri ng mani ang dapat iwanan sa estante, at higit sa lahat, kung ano ang ipapalit sa mga ito upang suportahan ang mas matatag at mas malusog na erections sa natural na paraan. At samahan ninyo ako dahil isisiwalat ko rin ang numero 1 salarin, isang mani na tinatawag ko ngayong ang tahimik na pamatay ng paninigas. Nagtatago ito sa halos bawat kusina sa buong Pilipinas at malamang maging sa inyo rin. Bago natin talakayin ang 5 mani na dapat bantayan, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mahahalagang payo para protektahan ang inyong erections at ang inyong pangkalahatang kalusugan pagkatapos ng edad 60. Ang inyong puna ay napakalaking tulong, kaya kung ito ay nakakatulong sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento. Nakakatulong ito sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman para sa inyo. Sige, magsimula na tayo. Ang unang mani na kailangan nating talakayin ay isang pangunahing pagkain sa halos bawat mangkok ng merienda na madalas na pagkakamalang masustansyang pagkain. Ngunit para sa mga lalaking lampas sa samta, maaari nitong unti-unting sirain ang inyong sirkulasyon at mga antas ng testosterone nang hindi ninyo namamalayan. 1. Kasoy cashews, ang patibong na pinatamis ng asukal. Ang kasoy ay isa sa mga pinakamapanlinlang na pagkain sa ating modernong dieta, lalo na para sa mga kalalakihan sa ating edad. Nakikita ninyo ito
kahit saan makinis, malinamnam at tila sosyal na merienda. Maraming nakatatandang Ginoo ang kumukuha ng isang dakok ng kasoy sa pag-aakalang gumagawa sila ng isang pagpipiliang mabuti para sa puso. Masarap ito, mukhang masustansya, at ibinebenta sa tabi ng iba pang malulusog na pagkain. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa likod ng masarap na lasang iyon ay mayroong isang tahimik na banta sa inyong mga ereksyon? Heto po ang totoong nangyayari. Karamihan sa mga kasoy na nabibili ninyo sa tindahan ay malayo na sa kanilang natural na estado. Halos palagi itong sinasangag sa mga naprosesong langis tulad ng canola, soybean o sunflower oil at pagkatapos ay binabalutan ng asin o asukal upang maging mas masarap at tumagal sa estante. Ang mga langis na iyon ay hindi lang nagdaragdag ng mga walang lamang calorie. Aktibo itong nagdudulot ng pamamaga o inflammation sa buong katawan, kasama na ang mga maselang ugat ng dugo na nagbibigay supply sa inyong ari. Kapag namamaga ang mga ugat na ito, nawawalan sila ng pagkaelastiko at hindi na makapag-unat ng maayos. Iyan ay isang malaking problema dahil ang malalakas at malulusog na ereksyon ay nakasalalay sa malinis at nababanat na mga ugat na kayang maghatid ng malakas na daloy ng dugo kapag kinakailangan. Alisin ninyo iyan at ang matitira ay mas malambot, mas mabagal, o hindi pare-parehong pagtugon. Ngayon, pag-usapan natin ang asukal. Maraming sikat na sinangag na kasoy ang may matamis na balot, honey roasted, maple glazed o binudburan ng kanila. Tila hindi naman nakakasama at parang nakakagaan ng loob. Ngunit ang katotohanan, kahit kaunting dagdag na asukal ay maaaring magpataas ng inyong mga antas ng insulin, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. At ano ang epekto nito sa inyong testosterone? Lumilikha ito ng isang hormonal na gulo. Ang palaging mataas na insulin ay nagsasabi sa inyong katawan na mag-imbak ng mas maraming taba sa tiyan, na siya namang nagpapababa ng inyong natural na produksyon ng testosterone at nagtataguyod ng isang estado kung saan mas nangingibabaw ang estrogen. Iyan po ay ang eksaktong kabaligtaran ng kailangan ng isang lalaki para mapanatili ang kanyang sigla at isang kasiyasiyang buhay sexual. Nagkaroon na ako ng mga pasyente, mga mabubuting lalaki sa kanilang kalagitnaan ng 60s at 70s na ginagawa na ang halos lahat ng tama. Nag-eehersisyo sila, umiinom ng kanilang mga gamot at sinusubukang kumain ng malinis. Ngunit wala silang ideya na ang kanilang gabi-gabing pagkain ng isang dakok ng matamis at sinangag na kasoy ay nakakatulong sa paghina ng kanilang kumpiyansa sa kwarto. Isang pasyente, isang ginoong nagngangalang Roberto, ang nagsabi sa akin, "Dok, akala ko masustansya ang kinakain ko. Itinigil ko na ang potato chips at ice cream para dito." Nang tingnan namin ng mas malapitan ang kanyang mga resulta sa laboratorio, ay nagpakita ng mataas na inflammatory markers, bumababa ang kanyang testosterone, at bumabagsak ang kanyang mga antas ng nitric oxide. Nang alisin namin ang mga may lasang mani at pinalitan ito ng mas malusog na pinagkukunan ng taba, ang kanyang lakas at ang kanyang mga ereksyon ay nagsimulang bumalik. Kahit ang walang asukal at dry roasted na kasoy ay maaaring maging problema kung ito ay niluto
sa mataas na temperatura gamit ang murang langis. Ang matinding init na ginagamit upang gawin itong pangmatagalan sa istante ay sumisira sa malusog na taba sa loob mismo ng mani. Ang prosesong ito na tinatawag na oxidation ay lumilikha ng mga nakakapinsalang kemikal na tahimik na sumisira sa inyong endothelium, ang maselang panloob na pader ng inyong mga ugat. Isipin ninyo ito na parang maliliit na lamat na nabubuo sa mga tubo ng inyong bahay. Sa simula, wala kayong mapapansin, ngunit sa paglipas ng panahon, ang daloy ay hindi na tulad ng dati. Ganoon din mismo ang nangyayari sa mga ugat na patungo sa inyong ari, kumikipot tumitigas, at sa huli ay nabibigong maghatid ng dugo na kailangan upang lumikha at mapanatili ang isang ereksyon. Kaya ibig sabihin ba nito ay kailangan ninyo ng tuluyang iwasan ang kasoy? Hindi naman po. Kung makakahanap kayo ng tunay na hilaw at organikong kasoy, walang asin, hindi sinangag, at walang anumang idinagdag na langis o asukal, maaari ninyo itong kainin ng katamtaman. Ngunit hindi ito dapat maging pangunahing mani ninyo at dapat ninyong iwasan ang uri na nasa makintab na pakete na may matamis o maalat na balot. Kung seryoso kayo sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at pagprotekta sa inyong mga ereksyon, ito ay isang pagkaing dapat bawasan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay mapanlinlang na ang kasoy, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang susunod. Ito ay mas karaniwan pa matatagpuan sa halos bawat tahanan at teknikal na hindi isang mani. Ngunit naglalaman ito ng mga sangkap na maaaring makagulo sa inyong mga hormone, magpataas ng pamamaga, at makapinsala sa inyong kalusugang sexual mula sa loob. Halos lahat ng lalaking kausap ko ay nagugulat dito. Pag-usapan natin ang mani. 2. Mani peanuts, ang tahimik na manggugulo ng hormone. Ang mani ang tunay na impostor. Nariyan ito sa bawat laro ng basketball, sa bawat kusina, at para sa maraming lalaking lampas 60 bahagi ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Mula sa peanut butter sa tinapay hanggang sa isang dakok ng trail mix, ang mani ay isang pangunahing merienda na tila madali at nakakagaan ng loob. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay ang mani bagamat mura at madali ay maaaring tahimik na sumasabotahe sa kanilang mga hormone at sirkulasyon, dahan-dahang sinisira ang mismong bagay na nagpaparamdam sa kanila bilang lalaki, ang kanilang mga ereksyon. Ang unang dapat maunawaan ay ang mani ay hindi tunay na mani. Ito ay isang legume o butong gulay. Ibig sabihin, iba ang epekto nito sa inyong katawan, lalo na sa inyong bituka. At bagamat nag-aalok ito ng ilang protina, mayroon itong kasamang nakatagong halaga na hindi kayang bayaran ng mga nakatatandang lalaki. Ang mani ay kilala sa pagkakaroon ng aflatoxins na mga natural na amag na maaaring tumubo sa mga pananim na nakaimbak sa mainit at mahalumigmig na kondisyon. Ang mga lason na ito ay hindi nakikita, walang lasa, at halos imposibleng matukoy nang walang pagsusuri sa laboratorio. Ngunit sa sandaling nasa loob na ng inyong katawan, naglalagay ito ng matinding stress sa inyong atay
nagdudulot ng pamamaga sa buong sistema at naiugnay sa pagbawas ng produksyon ng testosterone at kapansanan sa fertilidad sa mga lalaki. Isipin ninyo, iyon isang bagay na tila kasing inosente ng isang kutsarang peanut butter ay maaaring maglagay ng hormonal na pasanin sa inyong katawan na nagpapabawas sa inyong lakas sexual sa paglipas ng panahon. Hindi pa diyan nagtatapos. Ang mani ay napakataas sa omega-6 fatty acids. Ngayon, ang omega-6 ay hindi naman masama sa ganang sarili. Kailangan natin ng ilan nito para gumana. Ang problema ay ang dieta ng mga Pilipino ay labis-labis dito habang kulang naman sa omega-3 ang mabubuting taba na matatagpuan sa isda o flaxseed. Ang kawalan ng balanseng ito ay lumilikha ng isang estado ng talamak na pamamaga sa inyong katawan. Ang pamamaga na iyon ay hindi lang nagpapasakit ng inyong mga kasukasuan. Direkta nitong pinipinsala ang maselang endothelial lining ng inyong mga ugat ng dugo. Ang lining na ito ay kung saan ginagawa ang nitric oxide, ang mahalagang kemikal na nagpaparelaksa sa inyong mga ugat at nagpapahintulot sa dugo na dumaloy papasok sa ari. Kapag ang mga ugat na iyon ay namaga at tumigas, bumabagal ang daloy ng dugo, humihina ang mga ereksyon, at ang pagiging espontanyo ay nagiging isang alaala na lamang. At maging tapat tayo tungkol sa peanut butter. Karamihan sa mga komersyal na tatak ay isang kemikal na halo ng mga idinagdag na asukal hydrogenated oils at emulsifiers. Ang mga sangkap na ito ay hindi para sa inyong kalusugan. Ito ay para mapabuti ang tekstura at pahabain ang buhay istante. Para sa inyong katawan, gayunpaman, ito ay nangangahulugang kapahamakan. Ang idinagdag na asukal ay nagpapataas ng inyong insulin, naghihikayat ng taba sa tiyan, at nagpapababa ng libreng testosterone. Ang hydrogenated oils ay nakakatulong sa pagbuo ng plaka sa inyong mga ugat na nagpapalala sa daloy ng dugo. Sama-sama, lumilikha ito ng isang perpektong bagyo para sa erectile dysfunction sa mga nagkakaedad na lalaki. Nagkaroon na ako ng hindi mabilang na mga nakatatandang pasyente na nagsasabi sa akin, "Doktor, kumakain ako ng peanut butter araw-araw. Ito ang aking pampaginhawang pagkain." Ang hindi nila namamalayan ay ang kaginhawaang ito ay madalas na may katumbas na pagkawala ng kakayahan. Ang kanilang mga pagsusuri sa dugo ay nagpapakita ng mababang testosterone, mataas na inflammatory markers, at humihinang paggana ng mga ugat. Kapag inalis nila ang mani at mga produktong mula sa mani sa kanilang dieta, nagsisimulang magbago ang mga bagay. Lumiliit ang kanilang baywang, bumabalik ang kanilang mga paninigas sa umaga, at bumubuti ang kanilang pangkalahatang lakas, hindi dahil sa isang himala, kundi dahil inalis nila ang isang tahimik na manggugulo ng hormon na hindi nila alam na nariyan. Higit pa rito, ang mani ay naglalaman ng mga kemikal na kilala bilang phytoestrogens, na mga kemikal na mula sa halaman na maaaring gayahin ang estrogen sa katawan. Para sa mga nakatatandang lalaki na ang mga antas ng testosterone ay natural nang bumababa, maaari nitong lalong guluhin ang inyong hormonal na balanse na nag-aambag sa pagkapagod, mababang libido, at isang pangkalahatang pakiramdam ng kawalang sigla.
Kaya habang ang mani ay maaaring mukhang isang hindi nakakapinsalang nostalgic na merienda para sa maraming lalaki, ito ay kumakatawan sa isang mabagal at tuloy-tuloy na pagguho ng kanilang pagkalalaki. Hindi ito nagdudulot ng mga problema sa isang gabi, ngunit sa loob ng mga buwan at taon, maaari nitong nakawan ang inyong katawan ng hormonal at vascular na lakas na kailangan nito upang gumana sa abot ng makakaya. Kung sa tingin ninyo ay masama na ang mani, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang susunod na mani sa ating listahan. Ito ay ibinebenta bilang eksotiko, elegante at mabuti para sa puso. Ngunit kapag ito ay sinangag sa maling paraan, nagiging isang patibong ito ng kolesterol na maaaring bumara sa mismong mga ugat na inaasahan ng inyong mga erection. 3. Macadamia nuts, ang nakatagong patibong ng kolesterol. Ang macadamia nuts ay may reputasyon bilang isang marangyang pagkain. Ito ay ibinebenta bilang isang gourmet pampalusog puso na pagkain na puno ng mabuting taba. Mahahanap mo sila sa mga mamahaling snack mix at mga regalo, at sa unang tingin, tila perpektong pagpipilian, mayaman sa lasa, malinamnam at puno ng monounsaturated fats na sinasabing sumusuporta sa malusog na kolesterol. Ngunit narito ang hindi komportableng katotohanan para sa mga lalaking mahigit asunti, lalo na sa mga may problema sa sirkulasyon at humihinang paggana ng sexualidad. Ang mga sinangag na macadamia nuts ay maaaring tahimik na maging isang malubhang banta mula sa isang malusog na pagkain. Ang karamihan ng macadamia nuts na ibinebenta sa mga tindahan ay hindi hilaw. Ang mga ito ay sinangag karaniwang maramihan gamit ang mga naprosesong seed oils tulad ng soybean o canola, at kadalasan ay nilalagyan ng maraming asin. Habang ang kaunting hilaw na macadamia nuts ay maaaring may ilang benepisyo, binabago ng proseso ng pagsasangag ang lahat. Sa sandaling malantad, ang mga malusog na taba na iyon sa mataas na init at mga nagpapa-inflamang langis, nagsisimula silang masira at mag-oxidize. Lumilikha ito ng mga nakakapinsalang compound na tahimik na sumisira sa iyong vascular system, ang mismong sistema na responsable sa paghahatid ng dugo kung saan mo ito pinakakailangan sa tamang sandali. Pagtuunan natin ng pansin ang mga ugat na kritikal para sa paggana ng sexualidad. Ang ugat sa ari-penile artery ay napakaliit, mga 1 hanggang 2 mm lamang ang lapad. Dahil dito, isa ito sa mga unang ugat sa katawan na nagpapakita ng mga senyales ng pagbabara. Bago pa man makaranas ang isang lalaki ng paninikip ng dibdib o iba pang sintomas na may kaugnayan sa puso, maaari niyang mapansin ang mas malambot na ereksyon, pagkaantala ng pagkasabik o kumpletong kawalan ng tugon. Ito ay madalas na tinatawag na canary in the coal mine para sa sakit sa puso. Ang mga sinangag na macadamia nuts na puno ng oxidized fats at labis na sodium ay maaaring palalain pa ang sitwasyong ito. Sa paglipas ng panahon, ang pamamaga mula sa mga langis ay sumisira sa endothelium, ang panloob na lining ng iyong mga ugat na pumipilay sa kakayahan ng iyong katawan na gumawa ng nitric oxide. At tulad ng alam natin, ang nitric oxide ang susi na nagbubukas ng daloy ng dugo na nagpapahintulot
sa ari na mamaga at tumigas. Pagkatapos nariyan ang asin. Maraming matatandang lalaki na ang nagmamanage ng mataas na presyon ng dugo. Ang pagdaragdag ng mas maraming sodium sa iyong dieta, lalo na mula sa mga merienda, ay nagpapataas ng vascular resistance at pinipilit ang iyong puso na magtrabaho ng mas mabigat para mag-pump ng dugo. Ang dagdag na presyon na ito ay nagpapakipot sa iyong mga ugat at lalo pang naghihigpit sa daloy na ginagawang mas bihira ang malalakas at kusang loob na mga erection. Ang pinakamasama ay madalas hindi mo namamalayan na nangyayari ito. Walang agarang sakit kundi isang mabagal at nakakadismayang pagbaba ng iyong pagganap sa kwarto. Mayroon akong pasyente, isang kahangahangang Ginoo sa kanyang 70s na nagngangalang Francisco na lumipat sa macadamia nuts sa pag-aakalang gumagawa siya ng matalinong pagpili para sa kanyang kolesterol. Kumakain siya ng isang dakok gabi-gabi. Ngunit ang kanyang enerhiya ay nasa pinakamababang antas, wala siyang matibay na ereksyon sa loob ng ilang buwan at hindi niya maintindihan kung bakit. Nang tingnan namin nang mas malapitan ang kanyang pang-araw-araw na pagkonsumo ng oxidized fats at sodium mula sa mga malusog na sinangag na mani na iyon, ay tahimik na sumisira sa kanyang sirkulasyon. Nang palitan niya ang mga ito ng hilaw at walang asin na mani tulad ng walnuts, nagsimulang magbago ang mga bagay. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang presyon ng dugo, nagsimulang bumalik ang kanyang mga paninigas sa umaga at naramdaman niya ang panibagong sigla. Kaya ang aral dito ay hindi ang macadamia nuts ay likas na masama, kundi ang paraan ng paghahanda nito ang nagdudulot ng lahat ng pagkakaiba. Ang mga sinangag maalat at binabad sa langis na bersyon ay isang patibong, isang malutong at kaakit-akit na maliit na patibong ng kolesterol na tahimik na sumasakal sa daloy ng dugo patungo sa iyong pinakamahalagang organ. Ngunit hindi pa tayo tapos. Kung sa tingin mo ay mapanganib na iyon, ang susunod na mani sa ating listahan ay nagdadala ng mga bagay sa isang bagong antas. Madalas itong pinupuri bilang isang superfood dahil sa mataas na nilalaman nitong selenium. Ngunit sa maling dami, maaari itong maging nakakalason, direktang pinipigilan ang testosterone at nag-uudyok sa tinatawag kong sexual na pagkapagod. 4. Brazil nuts, ang bombang orasan ng selenium. Ang Brazil nuts ay nakakuha ng reputasyon bilang isang superfood at may magandang dahilan sa unang tingin. Ito ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng selenium sa planeta, isang mineral na mahalaga para sa paggana ng thyroid kalusugan ng immune system at maging sa produksyon ng semilya. Kaya tila ito ay isang matalinong pagpili para sa mga nakatatandang lalaki na nais manatiling malakas at masigla. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at sa totoo lang mas mapanganib kaysa sa iniisip ng karamihan. Para sa mga lalaking lampas 65 na naglalakad na sa isang manipis na lubid ng hormone, maaaring hindi nakakatulong ang Brazil nuts. Maaaring dahan-dahan nitong nilalason ang inyong sexual na paggana. Ang nagpapabisa sa Brazil nuts ay siya ring nagpapanganib dito. Ang isang piraso lamang ng Brazil nut ay maaaring maglaman ng mahigit 90 micrograms mcg
ng selenium. Iyan ay higit na sa 150% ng inirerekomendang pang-araw-araw na dosis para sa isang adultong lalaki. Kung kumain ka ng 2 o 3 lamang sa isang araw, maaari kang umabot sa nakalalasong antas sa loob ng 1 linggo. Kailangan ng katawan ng tao ang selenium, ngunit hindi ito naiimbak ng maayos, at ang sobrang dami ay mabilis na maaaring maging masama kaysa mabuti. Ang mga sintomas ng pagkalason sa selenium o selenosis ay hindi laging halata sa simula. Maaari kang makaranas ng pagkapagod, pagkalito ng isip, pagiging iritable, o marupok na mga kuko. Ngunit, ang mas malalim at nakatagong halaga ay ang epekto nito sa iyong mga hormone at sa iyong vascular system. Sa mga lalaki, ipinakita na ang labis na selenium ay nakakasagabal sa produksyon ng testosterone. Maaari nitong guluhin ang maselang balanse ng iba pang mga trace minerals tulad ng zinc at magnesium na parehong kritikal para sa kalusugang sexual ng lalaki. Sa paglipas ng panahon, ang kawalan ng balanseng ito ay maaaring humantong sa mas mababang libreng testosterone na bawasang pagbubuo ng nitric oxide at isang mapurol na tugon sa pagkasabik. Maaari kang makaramdam ng mas kaunting pagnanasa, magkaroon ng mas kaunting enerhiya, at kapag dumating ang sandali para sa pagtatalik, maaari mong matuklasan na ang iyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Mayroon akong isang pasyente noong unang bahagi ng kanyang 60s, isang retiradong inhinyero na nagngangalang Tomas na lumapit sa akin na bigo at nalilito. Sinimulan niyang idagdag ang Brazil nuts sa kanyang pang-araw-araw na gawain matapos basahin online na maganda ito para sa testosterone. Kumakain siya ng 4 hanggang 5 piraso araw-araw sa pag-aakalang ginagawan niya ng pabor ang kanyang katawan. Ngunit sa halip na makaramdam ng lakas, nagsimula siyang makaramdam ng pagiging matamlay. Bumagsak ang kanyang gana sa sex, naging hindi maasahan ang kanyang mga ereksyon, at ipinakita ng kanyang mga pagsusuri sa dugo ang isang nakababahalang pagbaba sa parehong antas ng kanyang testosterone at kalidad ng similya. Nang suriin namin ang kanyang dieta at ganap na inalis ang Brazil nuts, dahan-dahang nagsimulang maging matatag ang kanyang mga antas ng hormone at bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ang isa pang panganib ay ang epekto ng sobrang selenium sa thyroid. Para sa mga lalaking lampas 60, ang kalusugan ng thyroid at ang paggana ng sexualidad ay magkaugnay. Ang thyroid ay nagsisilbing thermostat ng iyong katawan na nagre-regula ng metabolismo, enerhiya, at balanse ng mahahalagang sex hormones. Kapag ito ay na-stress dahil sa labis na selenium, lahat ay nagsisimulang bumagal ang iyong libido, ang iyong tibay, at ang iyong kakayahang mapanatili ang isang ereksyon. Upang maging malinaw, hindi kaaway ang selenium. Sa tamang maliit na halaga, ito ay kapaki-pakinabang. Ngunit sa Brazil nuts, napakaliit ng puwang para sa pagkakamali. 1 o 2 mani sa 1 linggo ay maaaring ayos lang para sa karamihan ng mga lalaki, ngunit ang pang-araw-araw na pagkonsumo ay maaaring tahimik na hilahin ang iyong sistema sa isang estado ng hormonal na kawalan ng balanse. At ang kawalan ng balanseng iyon ay madalas na unang lumalabas
kung saan ito pinakakinatatakutan ng mga lalaki sa kwarto. At ngayon dumating na tayo sa huli at sa aking palagay, pinakamapanganib na kategorya sa lahat. Hindi ito tungkol sa isang partikular na money, kundi kung paano pinoproseso ang isang grupo ng mga ito. Dumadating sila sa makukulay at kaakit-akit na mga pakete at ibinebenta kahit saan. Ngunit sa likod ng lasa ay isang mapanirang halo ng mga langis, kemikal at sodium na maaaring sumakal sa iyong mga ugat at pumatay sa iyong mga ereksyon ng mas mabilis kaysa sa anupaman sa listahang ito. 5. May lasang pinaghalong mani, flavored mixed nuts. Ang mga nakabalat kayong pamatay ereksyon. Sa lahat ng mga mani na ating tinalakay, ang huling kategoryang ito ay walang duda ang pinakamapanlinlang at pinakamapanganib para sa inyong mga ereksyon, ang may lasang pinaghalong mani o flavored mixed nuts. Nakita na ninyo sila kahit saan, sa mga pasilyo ng grocery, sa mga gasolinahan, sa mga vending machine, at sa mga regalo tuwing Pasko. Dumadating sila sa mga makikinang na supot na may matatapang na pangako, sweet heat, smoky barbecue, honey roasted, or maple glazed. Mukha silang masaya, mabango, at parang isang kasiyasiyang merienda na mataas sa protina. Ngunit para sa isang lalaking lampas 6'2", ang mga may lasang timplang ito ay isa sa mga pinakamalaking banta sa iyong sexual na pagganap na basta mo na lang mailalagay sa iyong shopping cart. Ang panganib ay hindi lamang sa mga mani mismo. Ito ay sa kung ano ang ginawa sa kanila. Hindi ito ang mga sinangag na mani ng inyong lola. Sila ay lubos na naproseso, ibinabad sa mga pang-industriyang seed oils, puno ng sodium siksik sa asukal, at binalutan ng mga artipisyal na pampalasa na mas maraming pinsala kaysa sa kabutihang naidudulot. Hindi lamang nito apektado ang inyong baywang. Direktang inaatake nito ang dalawang sistema na pinakakritikal para sa isang malusog na ereksyon, ang iyong cardiovascular system, puso at ugat, at ang iyong endocrine system, mga hormone. Una, pag-usapan natin ang daloy ng dugo. Bawat isang ereksyon na mayroon ka ay nagsisimula at nagtatapos sa malusog na sirkulasyon. Kung hindi makarating ang dugo sa iyong ari, hindi ito gagana. Ang tatlong bagay na pinakanaghihigpit sa daloy ng dugo ay ang pamamaga, mataas na presyon ng dugo at tumigas na mga ugat. Ang mga may lasang pinaghalong mani ay naghahatid ng perpektong bagyo ng lahat ng tatlo. Ang mga naprosesong langis, lalo na ang soybean, mais at canola, ay napakataas sa nagpapa-inflamang omega-6 fatty acids. Ginugulo nito ang balanse ng pamamaga sa iyong katawan na humahantong sa paninigas at pagkipot ng mga ugat sa paglipas ng panahon. Pagkatapos nariyan ang asin. Ang ilan sa mga may lasang halo ng mani na ito ay naglalaman ng mahigit 300 ml ng sodium sa isang dakok lamang. Para sa isang matandang lalaki, lalo na sa isa na nagbabantay na sa kanyang presyo ng dugo, para kang nagbuhos ng gasolina sa apoy. Ang mataas na presyo ng dugo ay hindi lamang nakakasama sa iyong puso. Sinasakal nito ang maliliit at maselang mga ugat sa ari na mas sensitibo kaysa sa mas malalaking ugat sa iyong dibdib. Maraming lalaki ang hindi namamalayan na ang erectile dysfunction ay madalas na lumilitaw ilang taon
bago ang anumang ibang senyales ng sakit sa puso. Ito ay isang maagang babala at kung binabalewala mo ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga maaalat na merienda, naglalaro ka ng mapanganib na laro. Ngunit lalo pang lumalala. Ang mga mani na ito ay madalas na binalutan ng mga sangkap na tila inosente ngunit kumikilos na parang lason. Ang mga kemikal na preserbatibo tulad ng BHT at TBHQ ay idinadagdag upang maiwasan ang pagkasira ngunit naiugnay na ang mga ito sa pagkagambala ng hormone. Ang mga pandagdag tulad ng MSG at artipisyal na lasang usok ay maaaring makagambala sa natural na regulasyon ng hormone ng iyong katawan. At huwag nating kalimutan ang asukal. Maging ito man ay pulot-pukyutan, maple o brown sugar, ang mga patong na ito ay nagpapadala sa iyong asukal sa dugo sa isang pabago-bagong biyahe. Ang mataas na asukal sa dugo ay sumisira sa iyong mga nerbiyos, nagpapababa ng nitric oxide at pumipigil sa produksyon ng testosterone. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa pagkapagod, mababang libido, at hirap sa pag-abot o pagpapanatili ng isang ereksyon. Hindi ito isang biglaang pangyayari. Ito ay isang mabagal at naipong pagbaba na siyang dahilan kung bakit ito napakapanlinlang. Hindi mo ito nararamdaman araw-araw. Napapansin mo na lang na ang mga bagay sa kwarto ay hindi na tulad ng dati at nagsisimula kang magtaka kung bakit. Nakita ko na ang kwentong ito na paulit-ulit na nangyayari. Isang pasyente ang nagsasabi sa akin na itinigil na niya ang soda at mga dessert, ngunit nagmemeryenda pa rin siya ng may lasang pinaghalong mani habang nanonood ng TV. Akala niya ay malusog ang kanyang ginagawa, ngunit tumataas ang kanyang presyon ng dugo, bumababa ang kanyang testosterone, at humihina ang kanyang mga ereksyon. Kapag inalis na namin ang mga mani na iyon sa kanyang dieta at pinalitan ng mas mahusay na mga pagpipilian, nagsisimulang magbago ang mga bagay. Bumubuti ang kanyang sirkulasyon, bumabalik ang kanyang kumpiyansa, at nagsisimula siyang maramdaman muli ang kanyang sarili. Kaya kung seryoso ka sa pagprotekta sa iyong pagkalalaki, kailangang mawala ang mga may lasang pinaghalong mani na ito. Hindi sila isang inosenteng merienda. Sila ay mga maalat matamis at binabad sa langis na pakete ng erectile dysfunction na nagtatago sa harap mismo natin. Ngunit hindi ito tungkol sa pagkakait. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas matalinong mga pagpili. Ngayong alam mo na kung ano ang dapat iwasan, pag-usapan natin kung ano ang dapat mong kainin sa halip. Kaya ano ang dapat mong kainin sa halip? Ngayong nalinis na natin ang kusina mula sa mga mani na kumakalaban sa iyo, mag-focus tayo sa mga tunay na makakatulong na maibalik ang daloy ng dugo, suportahan ang testosterone, at protektahan ang iyong mga ereksyon habang ikaw ay nagkakaedad. Ang totoo, ang ilang mga mani ay makapangyarihang kaalyado sa iyong paghahanap ng sigla. Ang susi ay ang pagpili sa kanila sa kanilang pinakanatural na estado. Magsimula tayo sa walnuts. Kung may isang mani na palagi kong inirerekomenda sa aking mga nakatatandang pasyenteng lalaki, ito iyon. Ang walnuts ay mayaman sa L-arginine, isang amino acid na ginagamit ng iyong katawan
upang lumikha ng nitric oxide. Tulad ng napag-usapan natin, ang nitric oxide ang mahiwagang molekula na nagpaparelaksa sa iyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa isang malusog na daloy ng dugo papunta sa ari habang nasasabik. Ang isang maliit na dakok ng hilaw at walang asin na walnuts sa isang araw ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa iyong sirkulasyon. Isa pang kamangha-manghang pagpipilian ay ang hilaw na almendras raw almonds. Ang mga ito ay puno ng bitamina E, magnesium at zinc, tatlong sustansya na may direktang papel sa produksyon ng testosterone, kalusugan ng nerbiyos at daloy ng dugo. Ang bitamina E ay lalong mahalaga habang tayo ay nagkakaedad dahil tumutulong itong protektahan ang maselang endothelial lining ng iyong mga ugat. Tandaan iyan ang tissue na responsable sa paglalabas ng nitric oxide. Tumutulong din ang almendras na i-regulate ang asukal sa dugo na susi para sa balanse ng hormone at pagiging sensitibo ng nerbiyos. Muli, ang sikreto ay kainin itong hilaw at walang asin. At nariyan din ang mga pistachios. Maniwala ka man o hindi, ipinakita ng mga klinikal na pananaliksik na ang mga lalaking kumakain ng pistachios araw-araw ay nakakaranas ng mga nasusukat na pagpapabuti sa paggana ng kanilang ereksyon. Natuklasan ng isang pag-aaral na pagkatapos lamang ng 3 linggo ng pagkain ng isang maliit na dakok bawat araw, ang mga lalaki ay nagkaroon ng mas matitigas na ereksyon at mas malaking kasiyahan. Ang pistachios ay mataas sa mga antioxidant at arginine na nagtataguyod ng vasodilation, pagluwang ng ugat, at nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo mula sa pinsala. Ano ang pagkakatulad ng tatlong ito? Sila ay buo hilaw at walang mga pandagdag na nagdudulot ng pamamaga at hormonal na kaguluhan. Hindi sila dumarating sa makikinang at may lasang mga pakete. Hindi sila lumalangoy sa maalat na paliguan ng langis o binalutan ng asukal. Sila ay malapit sa kalikasan hanggat maaari at iyan mismo ang hinihiling ng iyong katawan kung nais mong panatilihing masigla ang iyong buhay sexual hanggang sa iyong 60s, 70s at higit pa. Hindi ko masasabi sa inyo kung gaano karaming lalaki ang nakita kong nabawi ang kanilang kumpiyansa sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga simpleng pagpapalit na ito. Hindi nila kailangan ng reseta o mamahaling suplemento. Kailangan lang nilang itigil ang pagpapakain sa kanilang katawan ng mga bagay na tahimik na pumapatay sa kanilang mga ereksyon at simulang alagaan ito ng mga pagkaing nagpapagaling. Bawat kagat na iyong ginagawa ay isang pagpili. Ito ay maaaring nagpapalakas sa iyong kakayahang gumanap o dahan-dahang nagsasara nito. Isang huling kaisipan mula sa iyong doktor: kung nanatili ka sa akin hanggang sa huli, may mahalagang sinasabi ito sa akin, hindi ka pa handang sumuko. Ikaw ay isang taong nais maramdaman na buhay at masigla sa iyong katawan, isip at mga relasyon. At nais kong sabihin sa iyo bilang isang doktor na nakipagtulungan sa mga lalaking tulad mo sa loob ng mahigit 10 taon, hinding-hindi pa huli ang lahat. Ang mga money na pinag-usapan natin ngayon, kasoy money, at ang iba pa ay maaaring tila maliliit na bagay.
Ngunit sila ay mga simbolo ng mga tahimik na pagpili na ginagawa natin araw-araw nang hindi namamalayan ang kanilang pangmatagalang epekto. Para sa mga lalaking lampas eksenta, mas mahalaga ang mga pagpiling iyon kaysa dati. Kailangan ng iyong katawan ng pangangalaga, kailangan nito ng katumpakan, at kailangan nito ng nutrisyon na sumusuporta sa daloy ng dugo at kalusugan ng hormone. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng sex, ang iyong sigla, ang iyong kumpiyansa, at ang iyong koneksyon sa isang taong mahalaga sa iyo. Minsan sinasabi ng ating kultura sa mga nakatatandang lalaki na ang kanilang pinakamagagandang taon ay tapos na oras na para tahimik na maglaho. Hinding-hindi po ako sang-ayon diyan. Ang kabanatang ito ng iyong buhay ay maaaring maging kasing apoy at kasing lakas ng iba, ngunit kung ituturing mo lamang ang iyong katawan ng may paggalang na nararapat dito. Narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang inyong kalusugan ay hindi isang pangyayaring basta na lang dumarating. Ito ay isang aktibong pagpili. Ang kapangyarihang bawiin ang inyong sigla ay nasa inyong mga kamay na simula sa kung ano ang nasa inyong plato. Alam mo na ngayon kung aling mga mani ang dapat iwasan at kung alin ang dapat yakapin. Maaaring tila maliit na pagbabago, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng paghina at pagpapanibago. Dalhin ang kaalamang ito at isagawa, magsimula sa maliit. Palitan ang isang masamang merienda ng isang mabuti. Basahin ang mga etiketa. Maging intensyonal. Bawat mabuting pagpili na iyong ginagawa ay nagbubuo ng momentum na naglalapit sa iyo ng isang hakbang sa enerhiya at pagpapalagayang loob na nararapat sa iyo. Mayroon ka pang buhay na dapat ipamuhay, mas maraming pagmamahal na dapat ibigay, at mas maraming lakas sa loob mo kaysa sa iyong iniisip. Huwag hayaang alisin iyan sa iyo ng mga nakatagong sangkap sa iyong pagkain. Bawiin mo ang iyong kalusugan, isang pagpili sa bawat pagkakataon. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang dito. At tiyaking mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman kung paano manatiling malakas, matalas at masigla sa mga darating na taon.